Hello guys, andito tayo ngayon sa Toyota Silang Cavite at ating ire-review ang bagong Toyota Race E manual transmission. Ang Toyota Race na ito ay 1.2 liter engine. At sa harapan ng Toyota Race na ito, mapapansin natin na naka-facelift na ang model na to. At yung kanyang fog lamps, ayan, naka-install na. Hindi kagaya ng ibang mga model or ibang unit na tayo pa yung magpapa-install ng fog lamps kapag mga E-variant. Most especially kapag manual transmission, kasi ang mga manual transmission, most of the time, yan yung entry level ng Toyota. Ang Toyota Race na ito ay sedan, pero ang mukha niya mukhang SUV na. Parang mini Fortuner, diba? At pumunta naman tayo sa side, na kung saan makikita natin na nakamags na ang unit na to at meron na ring mud guard ayan sa gilid kasi kitang-kita natin na nakakadagdag ito sa forma ng sasakyan. At sa likurang bahagi naman ng Toyota Race na ito, makipansin natin iba ang itsura ng taillight niya kumpara sa taillight ng ibang model ng Toyota. At syempre, meron na rin siyang back sensor, ayan o, para ma-assist tayo or matulungan tayo kapag umaatras para hindi tayo makabangga ng mga bagay or mga objects sa ating inaatrasan. At syempre yung design sa ilalim, kompleto na to ng body kits paikot. Kaya hindi na tayo magagasusan sa pag-upgrade. At pagdating naman sa gulong, ayan, Bridgestone at kilalang brand na talagang pang heavy duty at kilalang gulong na subok na pang matagalan at kilala na sa market sa mahabang panahon. At syempre, mataas ang ground clearance nito. Pumunta naman tayo sa interior. Tingnan natin kung ano ang loob ng Toyota Race na ito. Na kung saan napakaangas ng handle sa loob at kumpleto, all power siya. Dahil pipindutin mo lang at lahat ng kailangan mo dyan sa gilid. Kaya ng lock ng bintana, 4 na buton ng bintana, pati yung side mirror, left, right, up, down, para hindi mo nabuksan yung bintana kapag aayusin mo yung side mirror, hindi kagaya ng mga unang modelo ng sasakyan. At sa steering wheels, andyan na rin, may button na rin kapag ililipat mo sa AM, FM mode yung head unit. Kapag sasagot ka ng mga calls, andyan na rin, nasa pindutan na rin sa iyong steering wheels para hindi ka mahirapan pag-navigate dyan sa iyong head unit. At syempre, andyan yung touchscreen na head unit at syempre yung controls ng aircon, touchscreen na din. Syempre manual transmission to, may 3 pedal at syempre ang cambio ay sa kanan. At pagdating naman sa mga upuan, makikita natin na ang upuan niya, ayan, sedan siya, so kasya ang 3 sa likod, 2 sa unahan at ang kanyang upuan talagang curved type na siya, parang racing seats na ang itsura niya. So napakaganda ng modelong ito. Ang masasabi ko lang, mas maganda tong bilhin na sedan kasi mas mataas ito kumpara sa ibang sedan na naka-lowered. Kaya ang taas ito, ayan, halos hanggang tenga ko, 5'7" yung height ko, halos ganyan nakataas yung unit na to. At ang presyo ng Toyota Race na to na E-variant ay 751,000. At ayan pa yung presyo ng iba pang mga model ng Toyota Race na to. Meron din yung 1.0 na turbo na naka-CVT. So paano? Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y natulungan ko kayo pumili ng gusto nyong sasakyan dahil sa vlog na ito. Maraming salamat. Till next time.